Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay Zarina S. Paloma at ngayon lalahad ko ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang The Gospel of LGBTQ+. No? So yung scripture po natin ngayon is John chapter 14 verses 15 and sinasabi po dito na if you love me, keep my commands. Sa Tagalog, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. So yung ano lang dito, yung short description nandito na sinabi ni Pastor Russell na kapag ipapakilala natin si Lord God sa mga LGBTQ, the first step is ipakilala natin si Jesus Christ, no? Huwag natin unahin yung utos na ating Panginoon, no? Unahin natin yung pagpapakilala sa ating Panginoon. Ayun po yung sabi, no? So yung katuruan po natin ngayon is number 1, knowing Christ leads to loving Christ. Ano nga po nasabi ko kanina na pag nag-share po tayo ng gospel, wag natin simulan sa utos na ating Panginoon, no? Kumbaga ang unang step na gagawin natin is ipakilala si God, no? Napakahalaga, no? Na knowing Christ leads to loving Christ, no? So ipapakilala mo muna si Christ bago yung kanyang mga utos, bago ang kanyang mga salita, no? So, ang kasunod nga nun is, knowing Christ is loving Christ. Yun nga po, next is, loving Christ leads to obeying Christ. So, pag mahal mo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kasunod po niya, susundin mo. Diba? Like sa ating magulang, diba? Mahal natin ating magulang, kaya natin sinusunod, diba? So, kapag mahal mo talaga ang ating Panginoon, susundin mo siya. And, kaya ang kasunod po niyan is, if you love me, keep my commands, diba? Kung mahal nyo ako, kung mahal mo ang ating Panginoon sa Kristo, sundin mo ang kanyang mga utos, diba? So, loving Christ leads to obeying Christ. So, next is, obeying Christ leads to imitating Christ. So, habang sinusunod mo yung ating Panginoong Jesucristo, yung dating po niyan is nababago yung buhay mo yan, no? Nagiging katulad mo na si Jesus Christ. Mas madaling sumunod kay Jesus Christ kapag mahal natin siya, 'di ba? At mas madali nating kamuhian, no, ang ating mga kasalanan kapag mahal natin si Kristo, no? And kung gusto mo mabago ang isang tao, ipakilala mo si Christ, no? Hanggang sa, 'di ba, pinakilala mo na. Pagtapos mo ipakilala, hanggang sa mahalin niya na, pagtapos sa mahalin niya, usundin niya na, no, ating Panginoon sa Kristo. At sa pamamagitan nito is nababago ang kanilang buhay. So, obeying Christ leads to imitating Christ. So, bilang application po, no, number 1 is know Christ with the intent to love Him. No, kilalanin po natin ating Panginoong Jesucristo, no. Nagbabasa tayo ng Bible, no, with the intention of loving Jesus Christ. So, nagbabasa tayo ng Bible, ang intention natin doon is know Christ, no? We know Christ in order to love Him, no? So, know Christ with the intent to love Him. So, next is love Christ with the intent to obey Him. So, minamahal po natin ating Kristo na may intention, no? Intention na masunod natin siya, no? Malalaman mo mahal mo ang ating Panginoon, ang ating God, no, kapag sinusunod mo yung kanyang mga utos, right? At mga utos ng Diyos is hindi pabigat. Hindi pabigat ang mga utos natin Panginoon sa Kristo. Kumbaga, hindi mabigat na kamuhian mo yung kasalanan mo, magalit ka sa kasalanan mo. 'Di ba? Hindi naman mabigat 'yun, eh. Hindi mabigat na gawain ng Panginoon 'yun sa atin, no? Kung mahal natin si God, love Christ with the intent to obey Him. And the last one is obey Christ with the intent to imitate Him. So, sinusunod natin si Jesus Christ and ang intention natin is maging katulad niya, maging katulad ni Jesus Christ, no? Ang intention ni God is mabago yung kanilang buhay. Mabago yung buhay natin, mabago yung kanilang buhay, no? Magalit at kamuhian natin ang ating mga nagagawang kasalanan, no, dito sa lupa. And every time na magagawa natin ng kasalanan na hindi natin gusto, obey Christ with the intent to imitate Him.
And ayan po yung plano ng ating Panginoon sa Kristo, every beginning. Kasi gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus Christ. No? So, obey Christ with the intent to imitate Him. Know Christ with the intent to love Him, and love Christ with the intent to obey Him. So, ayun lamang po ang natunan sa daily devotion. Kapag ipapakilala natin sa ang Panginoon sa mga kaibigan natin LGBTQ, no, dapat ipakilala mo rin po si Jesus Christ, no. Si Jesus Christ na naman yung ating Savior, ang ating Hari, ang ating naglinis na ating mga kasalanan, nagpakapako sa krus ng Kalbaryo, no. So, bago natin isunod yung mga kanyang utos. So, ayun lang po ang natunan sa daily devotion. Naway may malagunan tayo, may share sa iba, ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pagkinig at God bless po sa ating lahat.